Ay, magandang gabi ho mga friend. Vlog na naman. Ilang araw na lang, tapos na ang 2025. Papasok na ang 2026. At ito, malamang, ang deciding year para dito kay His Excellency. Kung matatapos niya ba itong termino o dalawa lang to mga friend. Kailangan maipa-dispatcha niya. Kung madidispatcha itong mga Duterte na to. Ang dami, daming pakinggan itong mga ganap na to. Prof. Arguelles nanawagan na imbestigahan ang pamilya Duterte at ang dating spokesman Harry Roque. Pakinggan natin. Ito. Analyst Professor Clive Arguelles ng isang investigasyon sa pamilya Duterte. Kaugnay sa nabunyag na insertions ng mga ito base sa tinatawag na Cabral Files. Sa sinasabing Cabral Files, iniugnay si Vice President Sara Duterte na nooy mayor pa ng Davao City. Dawit din si Davao City Congressman Pulong Duterte at si dating presidential spokesperson Harry Roque. Sinabi pa ni Arguelles na lumobo ang yaman at nakakuha ng mga malalaking proyekto ang pamilya Diskaya sa panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nanawagan si political analyst Professor Clive Arguelles ng isang... Kung anong gusto nilang sabihin, basta ako, ang sinabi ko, hindi ko kilala si Ramil Madriaga. Kung anong gusto nilang sabihin, basta ako, ang sinabi ko, hindi ko kilala si Ramil Madriaga. Kung anong gusto... Lambing talaga ng buhay sa bata ni Kalat ni. Kalat ni Basta ako. Ay, nako. Ito pa isa. Kakasuhan na niya itong si Pulong Manyakol Duterte sa susunod na taon, January 2026. Aabangan natin yan. At tungkol yan sa 51 billion allocation niya sa Davao City. Nako! Maganda-ganda ang pasalubong natin sa 2026! At huwag natin kalimutan ang linyahan ni Senator Trillanes, yung tatay mo nga na ipakulong ko, ikaw pa kaya? Eto ayon mismo kay Senator Trillanes, kakasuhan na niya itong si Pulong Manyakol Duterte. Naman na. Yan yung mga friend Sa totoo lang mga boss, etong 2026 na to, malupit to. Sa totoo lang. Yan nga, kakasuhan na naman. Magkakasuhan na naman si Trillanes. Ang dami na kinasuhan ni Trillanes. Si Bongo. 7 billion. Ang dami yung pag hindi itong taon na to, sa dami ng mga nabulgar, nakahayupan nito, mga kalademonyo nito, mga pagnanakaw nitong mga Duterte nito, sa kaban ng bayan, lahat po yan, naisampa na. Si Bato, lahat puro nakaano puro mga tauhan ni Duterte. Si Bantag, ewan ko, sabi, nandun raw sa Baguio yata, Ipugaw, doon, kaya doon daw nagtatago, 2026. Pag wala hong nahipo dyan, maski isa, sino pa? Si Atong Ang, mga kinasuhan, marami hong maganda to, para na tayong pelikula ho itong 2026 na to, Kasi naisampan na lahat yung kaso, di ba? Pwede namang madaliin kung gusto, nangyari na nga doon sa anak ni Ombudsman, di ba? Nakakasuhan ng tungkol sa droga, sa high-grade marijuana, di ba? 3 buwan lang, tapos dismiss agad, entrapment operation pa yun ng PDEA, huli-huli, di ba? Tapos, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming proseso. Di ba, mga boss? Yan. Dapat, ang dami ho talaga. Yung bunuan, ang dami, Yung sinasabing Cabral Files, kung ano-ano. Ang gulo, mga friend. Ang gulo-gulo. Sa totoo lang po talaga, masyado magulo. Pero yun nga, isa-isa lang kasi. Mga sangay ng batas. Department of Justice, huwag nyo rambul-rambulin at magulo nga talaga yan. Unahin nyo na yung talagang dapat unahin. Diba?
Yun nga sa anak ni Rimulya sa dami, alam nyo, pag nahuli, dito sa amin, dito, nadampot, pusher, pusher, yung nagtutulak lang ng small time pusher. Nahulihan ng ilang gramo. Taon ho binibilang sa kulungan. Taon. Pero yung anak ni Boy, 3 buwan lang entrapment operation pa, PIDEA pa. Dito nahuhuli lang ng mga ordinaryong pulis-pulis bumibilang ho ng taon. Meron ako dito, mga kapit-kapit bahay lang Talaga namang 2 taon nang binilang bago pambira. Basta yun ang abangan natin ngayon, 2026. Kung ano mangyayari, dito kay Pulong Duterte, ang bibigat ho ng kaso. Ang bibigat ho ng kaso. Puro no bail recommended. Plunder. Puta rin, ang daming kaso. Graft and corruption at kung ano-anong mga kaso. Ito pa, 5 cabinet secretary nakatanggap ng bilyon-bilyon piso sa 2025 national budget. Kawawa talaga itong Pilipinas ito. Puta rin, inuubos lang itong mapapamura kayo, puwang-puwa ka ng ito. Miyembro ng gabinete ang nabanggit sa Cabral Files o dokumentong sinasabing galing kay dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Batay sa dokumento, sinabi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na nakatanggap ang ilang cabinet secretaries ng bilyong-bilyong pisong halaga ng allocables at non-allocable sa ilalim ng 2025 national budget. Kabilang dito si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na sinasabing nakakuha ng 30.5 billion pesos na allocables at isang ES na 30.5 billion na allocable. Billion. Kaya masama ang loob ni Sara. Wala pang 1 billion na ako Hindi tinitira. Ako na tinitira nyo. Gusto nyo lang ako dahil ako magiging presidente ako Putang ina. katanggap naman ng 8.3 billion pesos. Yung ES. Sino ES? Mayroon pa bang ibang ES kundi si Bersamin? Hindi pa sinabi pangalan ES lang sinabi. Hindi pinangalanan ni Lacson. ES. Sino ES? Wala may ibang ES Di ba? Natuklasan ding nakakuha ng pondo ang ilang hindi pinangalanang undersecretary, kongresista at party list habang nakatanggap ng kickback ang isang miyembro ng gabinete mula kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Bakit magkakaroon ng allocable ang isang department secretary? Ang pagkaalam ko, pag sinabing allocable, patungkol ito sa mga mababatas na naghihiling ng mga proyekto na hindi rin dapat para sa akin. Ang NEP is exclusive domain ng executive branch. Bagamat hindi pinangalanan, itinanggi ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin na nakakuha siya ng proyekto ng DPWH. May katakataka ba doon? Na itatanggi ito si Bersamin yun? Nangaminin yan. Siyempre itatanggi. Wala namang umamin Lahat naman tanggi, di ba? Hindi pa pinangalanan Siya na nga lang ang ES di ba? Kawawa talaga ito. Itong 2026 na ito, pag ang butang ang mga nagtuturo ho dito, hindi naman ho mga basta-basta tao, sila Bernardo, mga mata. Tapos nakita pa rin sa Cabral file itong mga pangalan nito mga to. Nagpakamatay na nga si Cabral Kung totoong nagpakamatay nga, Tangin mo, 20 billion ang pera mo. Tatalong ka sa bangin. Puta. Sakit isipin. Di ba, Tia Deli?
at iginiit na hindi siya humiling, nag-endorso o nag-aproba ng anumang alokasyon sa proseso ng national budget. Wala pang pahayag si Bonoan na hindi pa nakababalik ng Pilipinas mula nang lumipad papuntang Amerika noong nakaraang buwan. Nangako naman ang Malacanang na pananagutin ang mga miyembro ng gabinete sakaling mapatunayang may ebidensya sa mga akusasyon. Ang Pangulo naman po, in general, kung sanabi, kung dapat managot, hindi po ba dapat na managot? Kung sinong sangkot, dapat mapanagot. So kung ano po yung Attorney Claire to. tutubukin ng ebidensya? Hayaan lang po natin na mag-imbestiga dito at kung anong tutumbukin na ebidensya, di sampahan po ng kaso. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Saan pa ng kaso? Kaso naman abuti naman ang ano yan, lalo na, pag malaking tao, lalo sa sandigan ng bayan, oo. Si Enrile, bago yung kaso niya na sa PIDAP bago siya mamatay, dinismiss na nung sandigan bayan di ba? Oo. Basta yun na lang to mga friend. Hindi na tayo magtatagal dito sa vlog na to. Yun lang muna natin hintayin natin to. Itong 2026 na to, tsak, magkakaalaman dito. Pag itong 2026, hindi na ho tayo nagsasabi ng hanggang Disyembre, 15, magpapasko, may makukulong. Hindi na, buong taon. Itong nung 2026 na to. Yan ho ang aabangan natin. Kung meron nga makukulong, yan ang mga kaabang-abang. Kung mahuhuli si Bato, o si Bantag, iba ka ngayon na mahuli sa loob ng ilang taon na. No? Oo. Si Batong nagtatago, ano mangyayari kay Digong sa Dahig, kung paano. Oo, yan ang mga kaabang-abang. Oo, itong taon na to. Itong taon na papasok. Oo. Oo. Tsaka yung impeachment ni Sayad, paano ilulusot ng Senado yan, paano ang mangyayari dyan. At yun nga, meron ding impeachment na ipapile daw kay His Excellency. Magulo, malapit itong taon na to. Oo. Kawawa. Ang naiipit dito, si Juan de la Cruz. Yung bunuan sa atatan niya, babalik pa ba yun? Ako, hindi na. Mahirapan ako. Hindi na babalik yun. Oo. Si Harry Roque. Yan ang mga pag itong buong taon na naman to, buong taon na ho hindi na ho yung dahil ito si Tebes, gaano katagal bago napauwi ito si Tebes. Oo. Naabot din yata ng taon doon sa Timor-Leste, di ba? Bago na ipauwi dito Oo. Kinansila na rin ng pasaporte lahat-lahat. Oo. At kung ano mangyayari dito sa mga isnasampa ni Tocayo Sani Trillanes na mga kaso na patong-patong na may nabasa akong comment nito si Kalatni, sasayang lang daw ng kupon ba? Kalatni. Malay mo naman, kau naman. God, alam mo, Kalatni, God moves in a very mysterious way, di ba? Gusto ko itong attorney na to. Oo. Regal Oliva. Oo. POB ho to pakinggan nyo 7 million peso flood control project signed, sealed, and supposedly delivered. A reinforced concrete river wall in Baliwag, Bulacan. But when the president himself came to see it, nothing. No cement, no hollow blocks, not even a trace of gravel. A ghost project, fully paid, fully falsified. I'm not disappointed. I'm angry, said the president. And anger is warranted because falsified accomplishment reports aren't just graft. They qualify as economic sabotage, falsification of public documents, and, if syndicated, even plunder. Under the law, every signatory, from the inspectors
to the approving officers is part of the conspiracy. Now, look at Cebu's 6th Engineering District, Mandaue City, Consolacion, Cordova. 7.3 billion pesos allocated for flood control. And yet, in Mandaue, flood control collapsed even without floods. When floods do come, another portion just gives up. Billions pour in, but the structures give way like sandcastles in the tide. And what do we hear from a congressman in Surigao? Why don't we blame nature, not the Ito, yung congressman daw sa Surigao, Representative Romeo Momo Sr. Ang biniblame niya, nature. Ha? Lagi natin sinisisi ang flood control. Di rin natin tinitingnan kung gaano karami ang volume ng ulan. O, po tayo, kikiling dito si Momo na to. Ha? O, tuloy natin si attorney. flood controls? That's not wit. That's an insult. That's a confession of intellectual bankruptcy. Our infrastructure crumbles, and instead of accountability, we get excuses. As if the laws of physics, not the laws of corruption, are to be. His Excellency, baka pwede mong kunin to sa kabinete mo ngayon habang may panahon pa. Magaling mo itong babae na to. O magaling mong abogado. O. Another POB, sabi niya. Lahat na sinasabi niya ito, medyo ganda. The brains of our congressmen are draining faster than the iPhone 11's battery. So yes, Mr. President, file the cases, freeze the payments, blacklist the contractors. Because here's the haunting question. Can you truly go after the masterminds of this syndicated theft? Yan. When, however we deny it, the trail ends where politics begins. Patay. Inside Congress. Another day, another regal POV. Galing mo niya, no? Kaya yun nasabi, ang daming pwedeng kunin kasi. Bakit? Mga nakakuha nyo. Yun, pwede siguro yun. Ang gawing parang Lucas Bersamin, parang siya, pwedeng palit, nakakuha si Recto. Ewan ko, mga boss. Basta yun, natin, itong darating na 2026. Wala sasabihin tayong buwan o ano. Basta ang importante, itong 2026 na to, itong mga sindikato nato ng Davao Mafia, na walang hirap na si Senator Trillanes, nang kakaimbestiga, ayaw umandar yung kanyang mga pinapile na kaso. Pwede namang unahin yun dahil yun nga, 51 billion yun ang gustong mauna ni Senator Trillanes. 51 billion kasi yun, kalaki. At saka yun, bukod sa 51 billion, yun, pamilya na yan, ang lumalapastangan kay His Excellency. Hindi yan dapat ihuli, dapat iuna. Tsaka yun nga, yung sinasabi, parating iniimbestiga, yung rocknetting. Oo. Na sinabi naman na walang kakwenta-kwenta, pumunta pa si His Excellency doon. Walang silbi ka. Laki, bilyon-bilyon. Yung YAP, nakabarkada ni Pulong Duterte. O, diba? O, talagang andiin talaga dito muna sa ulo. Yan sila Diskaya na yan. Ala yan Kumbaga saan yan, sanga-sanga na lang mga yan. Sanga-sanga, yung puno ang kailangan mong ibuwal, madali na yung sanga. Oo, kaso ang laking sindikato talaga. Nitong po tayo nangyari na ito sa administrasyon ni His Excellency. Oo. Ilang palit-palit na yung mga kabinete na yan, nagre-resign. Yung ICI, resign dito, resign doon. Ilan na lang yata natitira. Sabi ni Tikia, ICU na raw O, diba? Sabi ni Ayenso, hindi na raw nakikita yung mukha ni Boying. Hindi kagaya dati. Aros mula umaga hanggang gabi. Puro interview si Boying, puro interview. Ngayon, hindi na raw yata nakikita-interview. Diba?
Baka naman nahihiya na dahil yun nga, may makukulong, may magme-Merry Christmas eh. Eh, tanong, anong taon yung Merry Christmas? Oo. Basta wala tayong ibang pag-uusapan dyan mga boss. Itong buong 2026, pag nakatindig pa itong mga Duterte, tapos na ho itong Pilipinas na to. Sa dami ng kaso patong-patong na pagnanakaw, noong panahon ng tatay niya, nabulgar na lahat nakatihaya na lahat Sabi nga ni Trillanes, ano pa ba iimbestigahin dito? Kumpleto na ebidensya. May testigo. Oh, yan, Ramil Medrayaga na yan. Oh, puta yan. Sabi, hindi ko kilala. Ang daming retrato na kasata lang kasama niya. Oo. Kuya Ram pa, Sir Ram ang tawag ni Sayad. O, diba? Tapos sabi ko, hindi mo kilala. O, diba? Sobra na ho to. Sobra na to. Pag ito nga sabi ko to, kaya pag nakakarinig ako mga boss, ng tawag dito, nakakarinig ako ng mataas ang rating. Ha? Pag nanonood ako kila Idol Richard Hidarian, Ronald Llamas, na ganyan, kung sino ang itatapat kay Sara Duterte sa 2028, puta. Nakapailing ako, putang ina. Na katapat bilang kandidato sa pagka-president. Talaga bang makakapag-file pa talaga yan? Yung klase ng si Sayad? Puta, ewan ko na lang. Paulit-ulit ako, pag yan ay nakapag-file, panalo na yan. Wala nang talo yan. O, tayo na. Wala nang talo yan. May mga nakikita ako. Ito sa survey, dami survey sa cellphone, oo. Talagang lintik naman, oo. Pag samasamahin mo man yung mga kalaban ni Sayad, hindi aabot sa kanyang, oo. Madami. Hindi nga hanapin ko, pampaalis stress, mga boss. Mga kababayan, kung sakali po akong tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas sa darating na halalan ng 2028, nais kong marinig ang inyong tinig. Rapi Tulpo. Magulo talaga. Masaya ako dito sa napaglagyan sa akin ni Lord. Dito sa cellphone na to, social media na to, sa totoo lang. Nakakalibang. Nakakalibang, nakakainis, lahat. No? Mantakin mong mga reels na yan, mga TikTok, masaya panood din. Mga friend. Talagang nalilibang ako. Same time, nagkakilala tayo, di ba? Ganun. Ay, magkulam na tayo. Yan lang yan. Yan ang aabangan natin sa 2026 nito. Pebrero, impeachment na. Madali na lang ho yan. Siguro naman. 100 megit na pirma. Hindi natin alam baka gaya nun, landslide na talagang in-impeach si Sayad. Bago pinasok sa Senado, pagdating sa Senado, forthwith. Anong forthwith siya sabi mo dyan? Galing-galingan nyo kasi, wag naman kayo si Velasco kaleche-leche, di ba? Ewan ko sana hindi naman na ganun ngayon dahil sigurado inaan natin kung gaano katagal ng mga pagpapalitak-takanan yan. Di ba? Sa totoo lang, itong itsura ng takbo na to talagang kung kaya mo lang, His Excellency, martial law mo na. You have the power! Nasa iyo ang AFP, Department of National Defense. Bakit? Pag napag-arrest lahat yan, balik lahat yung pera sa gobyerno. Mapeg na nakaw niyan, puta, ang laki, no? Pera, gobyerno, no, mga boss, no? Pulong, puta, Diskaya, Yap, ano pa? Dami. Saldi ko. Sa totoo mga friend, walang mahirap na Pilipino.
Oo. Wala pang 10 magnanakaw sa gobyerno. Puta, ay. Yung Hernandez, Alcantara, tangina talagang, ay, nak ng pating, oo. Tapos yung mga taong sa Davao, doon na natulog. 45,000 sila lahat na nakapila para makakuha ng kapirasong bigas at kapirasong dilata at higit sa lahat ang napakalaking 200 pesos kada ulo. Magkulab na tayo. Yung sila atong sigurado, hanap, itong 2026 ito, hanap ang katakot-takot ito. Sa mga nawawalang kriminal. Kalat ni Baya, shout out. Glenn Adjo, walang nangyayari sa mga korupsyon. Kaloka na. Lahat talaga. Kalat ni Baya sumagot, ay talaga lang. Mula Barangay Tanod hanggang sa presidente ay kurap. Kalat ni ulit. Nako, alam mo paring Antonio, nagsasayang ka lang ng panahon, oras at coupon ban. Ito talaga. Kahit mag-file ka pa ng kaso araw-araw ay walang mangyayari diyan. Asar talo at regla na lang aabutin mo diyan. Tawa-tawa ka lahat niyo. Ikaw naman malay mo, di ba? Alat ulit, basta, ang importante ay nangunguna kami sa survey. Kami ay number 1. Ang number 1 lang ang malakas. Patay tayo dyan. Kalat ulit, yan. Yan ang napapala natin sa pagboto ng isang presidente na ang tanging hawak ay diploma ng social studies. Ay, puday. Kalat, Librado Ludovico, shout out. Bakit si Sentry lang ang laging nagkakaso? Sige lang, Sir Sunny, don't stop. At least nariyang ka para sa bansa. Baka pwedeng pakisama na yung babaeng baliw na hipag ni Karox. Sibak na rin ang kukotin yun. Malaki na rin ang tama. Totoo yan, friend. Sa totoo lang. Michael Edwin Mike, shout out, my friend. Kalat ni Baya ulit. Good afternoon, Kasani. Maaga naman o gabi, basta tuloy lang ang bakbak, Kasani. Hala, bira. God bless your family. God bless kalat niya. Kalat niya naman. Sana all lahat ay astronaut at rockstar para naman umusad at umunlad ang inang bayan ng ating Pilipinas. At lalo na, masugpo na sa wakas ang korupsyon. Kung ang presidente natin ay astronaut na at rockstar pa, patay tayo dyan. Hindi ako sabi niya siya. Shirley J. Sir, shout out ha. Basta si Senator Trillanes ang ini-interview ka, Rox, talagang hindi ko dapat palampasin. Kasi ang sarap pakinggan, puro katotohanan ang nalabas sa bibig niya. Tsaka walang binabasa, Shirley ha. Ang laking sindikato talaga, di ba, Karox? Tama ka, Senator Trillanes. Takot sila o kakampis nila. Palagay ko, pag nakita yung mga bahay ng mga mafia na mga yan, daig pa nila ang bangko. Totoo yan. Kaya nga, yun lang kingdom ni Kibulog. Naku. Naku. Sam AJ, Karox, dapat military takeover talaga ang pupuksa sa mga hayop na yan. Sinabi mo pa, Sam AJ. Yun din ang ano ko Kaya lang kailangan matino yung mamumuno na militar. Baka tauhan din ng politiko. Putang na wala. Dapat talagang military takeover. Lahat. Putang na ng mga magnanakaw. Court martial, kulong. Tapos, yung mga sali na sinabit. Lahat na sobra dyan. Puta kapunin. Halos. Tanga na. Mabibilang mo sa daliri natin ang politikong hindi magnanakaw. Diyan sa Kongreso, sa Senado. Etong si Libiste, puta na, bata rin pala ni Digong to. Oo, Sus Mariosip. Ala. Marilo Pabiano, good evening po tayo sa mga ka-warriors. Nawa nga po siya na lang ang mamuno sa ating bansa. Hindi lang siya kundi mas manaig ang maraming makabayan
na magsama-sama para pamunuan sa tamang landas ang ating bansa. Sobrang nakakalungkot nga po ang gulo ng direksyon ng ating bansa. Totoo yan, Nak. Sobrang gulo. Elizabeth Scario. Good evening, Sir Rox. Mukhang malakas pa. Malakas pa din ang pulong Duterte na yan sa BBM administration. Oo. O baka takot pa din sila sa pamilyang ito. Kitang-kita naman na may malakas na ebidensya dito. Di ba, Sir? Oo nga. At saka yung nagsasampay, hindi naman PMA, scholar pa. At ilang taong senador yan. Alam niya ang tangina. Kaya magtataka ka talaga, kagaya nito si Sara. At di nila ito magawa ng aksyon agad. Tapos dagdag comment ko pa po, bakit itong parang di pinapansin. Siguro nga takot sila dito. At alam nila na meron pa ding death squad na tao ang mga Duterte na ito. At baka nga nandyan lang yan sa tabi-tabi nila. Totoo yan, Elizabeth. Elizabeth ulit, oh. Xerox, gaya ng nasasabing mahina itong si BBM kasi nga, nagbigay siya ng mensahe na maraming makukulong bago magpasko. Pero wala namang mabigat na tao na nakulong kundi si Diskaya. Dapat ipakita nyo si BBM na dapat may makulong na congressman o senador. At doon makikita na ang masang Pinoy na totoong may hustisya pa din sa ating bansa. At kumikilos ito para sa bayan. Totoo yan. Alam mo, Elizabeth, yun ang nasagap niya doon sa Wibulong Brigade. Oo. May makukulong. May makukulong! Drudelio Alpilor, shout out. Hello po, Sir Rox, at mga kabosing. Kung nga po talaga kapikon na bakit ano na ang nangyayari sa gobyerno ni BBM. Asa na sinasabi niya na ICI, bakit tikom na isa-isa na lang umaalis? Ewan ko, sir. Kakapikon na talaga, niloloko na nila si BBM. Siya ang pinuno, bakit alang nangyayari sa sinisiwalat niyang mga patnakawan. Ingat po, and God bless us all po. TV, good PM tol. Trililing asar dahil sablay na naman ang script. Pero tol, laki bayad yan for sure. Kalat ni Bayaw. Tumigil. Alam mo ka, Sani, pag hindi pa tumigil sa kakapile ng kaso itong si Paring Antonio, ay siguradong walang katapusang almuranas ang magiging sakit nito. Ay, Paring Antonio, kung ako sa'yo, ay magtatanim na lang ako ng kamote. May aanihin ka pa. Kangata, kalat ni. Malay mo naman, kesa naman walang mag-file. May nag-file din teacher yata. Dito kito, sino? Si Senate President, si Escudero. Kinustyon yung desisyon ng Korte Suprema. Bakit dinismiss yata yung kaso na nagbigay si Lupianco ba yun ng 30 million tapos ito ganito. Kinistyon yun Talaga namang nakakatawa-tawa naman kasi yung putang inang yun. Personal pera raw niya, yung binigay niya, hindi naman pera ng kumpanya. Puta na sa kanya yung kumpanya. Putang inang anong klase putang ina nyo? Papamura ka talaga. Roman Valencia, shoutout. Bossing, hindi naman lolobo yung si Buding kung hindi yan busog sa mga tutae. One-sided lang ang mga sinasabi niyan. Di ba si Tikia, di ba? Nelson Nukop, shoutout. Wala talagang kabilib-bilib dyan sa ICI na yan. Lalo na kay ex-Justice Andres na ayaw sa live hearing. Sana nga ay si Senator Trinal ang mamuno sa bansa. May nabalitaan na ba tayong korupsyon allegation kay Senator Trillanes? Wala naman, di ba talagang wala? Binibigyan na nga ng 1 billion Sabi nga ni Senator Trillanes 1 billion na binibigay dyan ni Bongo. Para humihinto na siya pero hindi niya tinanggap. Baka doon sa ibang na-operan niya sa gobyerno tinanggap. Tangina. Nelson Nuco po ito.
And Senator Trillanes is only one who stood up even sa Sigong fighting against corruption. But I'm proud, Pinklawan. Oo, pares tayo, Nelson Nuko. Nelson ulit. Happy holidays, Karox. Kung yung king nahuli na, yung queen, si Sarah ay rook, pulong baste, nakalarga pa rin. Sina Bongo, Cheese Bato, Boy Dila, Bishop, Knight, sila. Nasaan na si Bantag? Wala nga. Nelson Nuko po nito. Let's be honest and let's accept it, Karox. If his rating is negative 3, hindi siya pinabababa dahil sa lamang sa hindi katanggap-tanggap si Sara. Wala nang ibang dahilan. Tikya is equal to Guanzon, no, di ba? Nelson ulit. Hindi rin katanggap-tanggap ang presidential si John Vic. Ruled out kaagad and foul play kay Cabral. Tanda nyo, ginawa kay General Torre dahil sa hindi pumirma, pumayag sa gusto niyang arms request, ginawa ng kung ano-anong para matanggal sa pwesto kahit maganda ang performance niya. Hindi makalimutan ni Nelson. David Alin Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Walang kwenta po yung ICI na yan. Binabastos lang mga politiko. Di naman kayang kasuhan ang mga malaking isda o mastermind sa flood control project. Yan. Taglaw Vlog, shout out. Si Senator Trillanes lang ang walang takot. Kay Digong. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Annalisa Polinar, shout out sa inyo mga friend. Oo. Sabi ni Tia Delio. Nako ay ito na naman tayo. Ba tumatawa siya? Nako na nga ba sinasabi ko, si Rox? Sobrang malata at panis ang aming si Sir Blackjack. Patay na naman tayo dito. Dahil po sa sobrang pabida, nauna po kasi palagi ang yabang at kuda. Sabi ni Kaenso, mukhang hindi na nakikita si Blackjack. Hindi na na-interview. Nauna po kasi palagi ang yabang at kuda. Ayan, puro po yamot at konsumisyon ang inaabot ng po nating lahat. Ngayon, ano po? Ano kayang palusot ang ibinibida nitong aming magbro sa kutakot-takot na pangungutya at pambabatikos na inaabot po namin ngayon. Naabot po namin ngayon. Tama lang naman po talaga si Sir Sentry sa kanyang mga sinasabi, Sir Rox. Ito naman. Kung puro payabang at pabida lang po at di naman talaga kaya ang trabaho, ano pa nga ba talagang silbi, di ba po? Dalawa lang naman po ang pagpipilian ng sagot dyan, Sir Rox. Kung di kayang ipatupad ang mandato sa trabaho, tsupi, lumayas na kayo dyan sa pwesto nyo. O kaya magsara na kayo. O di ba, Sir Rox? Yun nga, ganun lang ka naman talaga ang tama. Ganun lang naman po talaga ang tama at dapat na solusyon at walang katapusang mga tanong at sisihan sa sobrang sandamakmak po na problema na di po masolusyonan ng aming pong John Lloyd at Blackjack ng Cavite chapter. Patay tayo dyan. Puro po kasi pangakong napako, tas biglang lumayas at nanahimik. Pagbalik po niyan, Sir, umaatikabong puro papoging interview na naman at walang kamatayang puro pangako at pabida na naman. Nako, ewan ko nga sa inyo, mga buwisit, mga leche, sobra na po kayong nakakasuka at nakakaumay, mga sir. Sobrang pikon na po, mga taong bayan, mga sir. Dahil hanggang ngayon, puro po drawing at puro kuda pa. Puro po drawing at kuda pa lang po at fake news ang amin pong napapala. Magmula po ng ikaw naupo sa pwesto mo. Sa pwesto mo pong napaka-controversial, yun nga. Sir Blackjack, parang awa mo na po. Kisik-kisigan mo po ang bigyan
at bigyan mo po naman kami ng isang malupit-lupit na paandar. At nang kami naman po lahat mahimasmasan. Ano po sir? Ilang araw na lang po at malapit na po ng taon. Ano kaya pong matinding pasabog para sa New Year ang pwede mo pong isang bulat para sumaya naman po sir Rox, sumaya naman po sir ang taong bayan. Isa po ako sir sa sobrang nakikiyamot at nakikisura sa sobra pong suklam. Sa mga di po katanggap-tanggap na puro po pangakong napako. Kaya sir Blackjack, parang awa mo na po. Ayon po sa survey ko nasa -3 daw yung ating si Muning. Sobra pong tapang-tapa at lugmok na po ang rating ngayon. O baka naman sir, magpahid na po tayo ng mga panis na laway at pagbutihin na po natin ang ating trabaho. Ano po? Huwag po tayong magkwento lang ng palaging pambabatikos at pagiging pulpul. Dahil sa napapaligiran po tayo ng Team Pulpul at Bisaklat Brigade. Mga leche, mga buwisit. Ulo tiyadeli. Pero nung umpisa, masaya naman siya. Jessica Chandra, shout out. How I wish and pray Senator Trillanes will run for president in 2028. General Nick Torre for VP. Sana. Pero wala. Maski sino na. Basta nakatakbo si Sayad. Tapos na itong Pilipinas ito. Maniwala kayo sa hindi. Kinamadan ano masasabi nyo? Ayan yung survey, ang taas. Ang taas ng survey. Maski pag samasamahin nyo pa yung kalaban yan, sa survey, napakataas. Yun ang unang kamada doon. Tapos, titirahin na. Sa katakot-takot na kaso na yan, putang ina, makatakbo yan. Bagay, wala kang masabi rin sa Comelec na ito Kung si Kabayo nga nakatakbo, putang ina, sipin mo. Diba yan? Yung si Mang Husin, na siya raw tatay niya raw si Marcos at ang pumirma sa birth certificate niya si Pacifico Marcos. Akalain mo pinayagan tumakbo ng Comelec yun. Nakakuha pa ng 5 milyong boto. Puta, ano klase Comelec to, busit. Yung Roel Digamo, may tumakbong Roel Digamo rin. Tapos bandang huli, tinanggal yung peking Digamo, nagkamatayan doon sa... Kaya po. Chupista Bunao. Good morning po kuya sa mga kawaryo. Siyempre, sino pa ba naman ang di mabubuisit? Puro mga papogi. Papogi lang, walang ginagawang aksyon. Yan. Hala nila, pelikula Chupista ulit. Ay nako, tumbok na ayaw lang tumbukin. Mahiwaga ang team song ng Pilipinas ngayon. Sino ba naman ang di sasaludo kay Trillanes? Napaka-dedicated na mamayang Pilipino. Salamat po sa inyo, former Senator Trillanes, kasi mahal mo po talaga ang bansa po natin. Alam mo, siguro kaya natalong pagka-mayor to kasi kung mayor siya ngayon, baka hindi siya makapag-perform ng ganito, di ba? 3J show po. Xerox. Tawa-tawa. Pag yan si Poging Crush ko, Sentry, lamang lang sa akin sa paligo yan ay nagsalita katotohanan yan, maliban na lang sa isang bagay na sinabi niya ukol kay Atty. Leni Robredo na magkaibigan sila Sara Pusit. Ako di rin ako sang-ayon di rin ako sang-ayon sa sinabi niya. Magkaibigan si Leni Robredo sa si Sayad. Hindi ako talaga sasang-ayon sa doon. Tabla tayo doon, tabla. Kasi si Atty. Leni ay butihing ina at butihing tao. Si Sara hirap namang i-describe. Basta si Sara butiking tao. Meaning, crocodile na nagkatawang butiki dahil milyon lang ang kanyang nadali, nilustay. Samantalang yung ibang ay bilyon, kaya sila buhaya. Siya butiki pa lang. Hindi, bilyon din. Bilyon. Meron siyang insertion, 1 bilyon. Mayor pa lang siya noon.
Tsaka nung pagkupo nga, di ba, in-appoint ni itong si Bongbong na siya ang DepEd Secretary. Sabi agad ni Sayad, bigyan nyo kami ng 100 bilyon at tatapusin ko lahat ang problema ng DepEd. Tanginang yan. Gaano ka kapal ang mukha, putang ina. DJ Show po. Sir Rox, totoo naman yung ICI na yan. Ano na ba ang resulta ng kanilang investigasyon? Sa palagay ko naman, may kahihinatnan ang ICI pero hindi aabot sa pinaka-boss. Natural, pag di na nila kayang imbestigahan, titigil na sila. Di ba? Tsaka na-under pressure yan, DJ Show ka, baka binabantaan pa yung mga yan. Mafia eh. 3J Show ulit. O Sir Rox, sabi na sa vlog ni Ka Enzo, nasa Kalinga, Payaw na raw. O dun nga, si Bantag. At pinaplano na raw ang pag-aresto. O ayan, at least may balita na about Bantag. Baka isa siya sa mga sinasabi ni Boying na makukulong before Pasko. May effort ang gobyerno arestuin ang favorite song ni Bantag. Ayan. Pwede pumusta dyan eh. Hindi ma-arresto si Bantag. Wala yan. Kung ma-arresto yan, numpa. Sipisa mo na ako nito. Alam mo kuya, di ako naniniwala sa itong patay na si Cabral. Kasi, di naman pala ipinakita ang bangkay ni Cabral. Ipinakita lang, nakabalot si Cabral. Mukhang may malaking kababalaghan kay Yusek Cabral. Ako, pwede ako naniniwala, pero hindi ako naniniwala tumalon. Hindi ako naniniwala. Sipisa mo na ako. Yan talaga ang gusto ng mga politiko, ang maging marami ang pang mahirap. Kasi konting bigyan lang ng noodles at sardinas at konting barya, ayos na, buto-buto. Totoo yan, Chupista. Chupista ulit, oh. Kaya naman pala, in-interview pa ng mainstream media ang mga sinungaling sa survey na yan, dahil sa airtime nila. Totoo yan, ha. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out, ha. Jerry De La Rosa. Nung naging senador yan, si Idol Sunny Trillanes, isa ako sa bumoto dyan para maging senador. Ako rin. Eman Escalona, shout out. Dolor Garcia, friend na Bingson. Adorasyon di Maranan. Oy, mission accomplished mga boss, ha. Ay, nako. Yun ang ating abangan. Hindi ako nagbibigay ng buong 2026. Pag hindi na-dispatcha itong buong 2026, ang Duterte hindi na bura. Hindi na kulong, hindi na aresto, walang lahat nakalusot, nakapag-file na putang ina, wala na to. Totoo ang sabi, weak leader to. Sabi ni Digongyo, di ba? Hanggang bukas po muli mga friend. God bless. Kawawang. Basta yun mga friend. Naniniwala ba kayo? Itong 2026 ang pinaka kasi pag walang nangyari rito sa 2026 ito at yung mga sinasabing makukulong mga ganyan, kung ano-ano marirecover. Ang nare-recover lang pa lang kanyetas. Mga naka-freeze ang bank account, mga kayaman, naka-freeze, mga gano'n. Oo. Titindi ng abugago niyan, di ba? Ako, Diyos ko. Hirap, no? Ang ganda kasi ng ang inang paano nangyari kasi? Leni Robredo, Kiko Pangilinan. Ay, nako. Ginalit tong Unitives. Nakakaiyak. Sige po. Good night. God bless. Happy New Year, mga boss. Ilang araw na lang. Ito 2026 na ito. Malupit ho itong taon na to. Iniwala kayo. Malupit ho ito.
Sana mali ako, pero yun talaga ang tumbok eh. Oh. Pag hindi mo na-dispatcha at nakatakbo yan si Sayad, mata mo lang walang latay. Good night.